Hello po, magandang hapon po. Nito naman tayo, mag-present naman tayo sa ating video. Kinukunan ko po naman ang video po ng ating sarili. Ito po nga sarili ko pong pamamahay. Kita po natin ang mga ka-idol, sa mga kaibigan po natin dyan, lalo na sa mga kaibigan po natin dyan. Ayan, magandang hapon po sa inyo po. Ayan, tutuklasin po natin o alamin po natin yung paraan ko po kung paano po gawa o makatanim po ng mga gulay po sa paligid kahit po wala po tayong masyadong area. Ayan, sa gilid lang po. Kung sino dyan yung bahay po na may bakanting konti dyan sa paligid-ligid po natin, ayan, ito pong gagawin po natin. Pero bago ang lahat po, ipapakita ko po sa inyo ang matagal na po na panahon na pinaghirapan natin yung sarili. Ito po ang sarili naming bahay po na nadibilop sa taas ng panahon. Ayan, ito po'y ang iba nito ay galing po ng tulong ng porpis at saka siyempre sa ating hanap buhay, panghanap sa pang-araw-araw po, yung hanap buhay po namin na bilang isang balot vendors po. Ito po yung bunga ng pinaghirapan po namin sa lahat po ng panahon at gabi. At hindi pa po wala pa po kami nagabalot doon sa pispan. Ayan, ito po ang naipon natin. Maraming taon po ito bago po ma-develop at hindi pa nga tapos. Kita po natin mga kaidol. Simple lang po ito. Ayan, kahoy lang po at saka half cement hollow block yung paraan ko po dito. Hindi pa nga tapos, walang kasiguraduhan po dito. Kaya ito, yan, niniling ko po sa ating mga supporter po natin. Sana po ay may mga busila po kayo dito. Ayan. At least ito tunay, walang halong walang halo po na kwan po ng ibang tapak na mga ibang tulad po natin na mga naghihirap. Ayan. At ito naman sa aking kahit ganito lang po yung paligid, ganito lang po yung kwan po, yung sarili. Ayan, ang paraan ko po upang hindi na po ako makabili po ng mga gulay sa palengke. Ito po yung paraan po natin. Subaybayan po natin mga kaabyan, mga kagulay. Ayan, yung mga hindi po nag-uugali po dito. Ayan, tingnan po ninyo. Ito pong paraan ko po. Ang sa baba po ay mga ilang puno po na tanim. Ayan. At napaka taba po ng gulay na inaalagaan ko, mga ka-idol. Siyempre ito mga kagulay, ito pong paraan, ilalagyan po ng paggapangan pataas. Ito po sa taas, dito po gumagapang yung gulay po natin. Ayan, hindi po ginagalaw po ito yung gulay dito, yung ayan, paggagapangin muna. At kung gusto tayong maggulay dito, magkuha dito kami ng mitas sa ilalim. At dito sa taas, hindi po ito ginagalaw kasi magpatuloy po ito gumagapang. Pag mapuno na po ito gapang sa taas, pwede na itong ikat ang dulo para gulay po natin, mga kagulay. At ito naman mga kagulay, yung tanglad po natin. Kita po natin, hindi ko po ito ginagalaw po yung tanglad. May focus tayo dito. Bakit ko po ito tinatanim at hindi po ginagalaw, hindi kinukunan ng pangtakot, pangpanakot. Hindi ko po ito kinukunan. Malalaman po natin sa huli at ito'y bumibigay at siyempre magtindi po sa
akin na ako'y umaalaga po sa lahat po ng panahon. Abutan man tag-init o tag-ulan, ito'y aalagaan ko. 4 na sulok po ito na itinatanim ko. Kanluran, Silangan, Hilaga, tsaka Timog po ang pagtanim ko dito. Nakapaligid po sa bahay ko po ang tanglad na ito. Siyempre may snake plant po tayo dito sa ilalim po ng gulay. Ayan po, tingnan natin yung mga kagulay o mga plantita dyan. Kita po natin. At ito naman yung bago ko pong tanim na lugbate. At siyempre nilalagyan ko po ng hagdanan upang makaakyat po sa taas. Babayaan po natin umaakyat sa taas. At pag mapuno na sa taas, pwede na nating umpisahan pagkat para magawa po natin ng gulay, no, sa pang-araw-araw. Siyempre may natubo ko ditong sili pagkinabangan. At ito naman yung mga kagulay, yung tanglad po na ayan, nahuli po sa tubo o walang kondisyon ang pagtubo niya. Depende siguro sa panahon o lupa na nalagay o sa pwesto, no, sa pwesto niya po. Mahina po ang kanyang pagkapal at pagdami at pagtaba. At saka ito ay nagpatuloy pa rin ako nag-aalaga dito kasi ayan, ito pong kwan ko po, focus po sa tanglad po natin. Alamin po natin sa bandang huli mga ilang taon pa ang hahantayin po natin. Siyempre ito mga kagulay, ito pong yung tinatanim ko po na gabi po, gabi. Ito po. Ayan. Mataba ito, no, sa ilang araw, no, mataba to. Ito parang siguro ang kondisyon po ng panahon ay sumasalanta po dito. Lalo na palagi pong dumadalaw po ang bagyo, kaya ito ay nasisira. At ayan, nag-umpisa naman pagbago ang kanyang mga dahon. Ayan, inaalagaan ko po ito. Ayan, minsan magkuha po ako na magulay. Ayan. Siyempre ito na mga tinatanim ko pa noon ay maliit pa po ito. Yung siyempre yung limonsito po natin, mga kaplantito o kaplantita or mga kagulay. Ito pong limonsito po natin, marami pong bunga yung nakaraan. Ngayon wala na, ay sinusunod po ng pitas ng mga bata. Ayan. Ito naman yung inalagaan ko din na lansones. Matagal pa to, ilang panahon o taon pa kaya makabigay po ng bunga. Nahantayan lang po, nahantay ko po ito. Ayan. Pero ito mga plantito, mga kagulay, ito pong alaga po natin na pinya. Ayan, hindi po native na pinya to. Ayan, putian pong tawag dito. Mga malalaking bunga po pag ito'y mamumunga na, mga kagulay. Ayan po, parts of fruits po ito. Ayan, parts of fruit ang ating pong pineapple. Ayan. Siyempre may mga konting nadagdag pong puno na mga sili po. Ayan. Yung sili natin na minagyayabang ko noong una, napakataba pa noon at napakamaraming bunga. Yung una ay sa ngayon, mga ilang buwan na po to at matanda na po. Ito po'y kinukunan ko sa lahat po ng araw o panahon at ako'y gumagamit dito. Gumagamit po ako ng siyempre yung hanap buhay po natin, isang balot vendors. Kaya ito kinakailangan o importante ang sili sa ating suka na ginagawang sauce para po sa balot po dito. Siyempre mga kaplantito, plantita as mga kagulay, ito po ang tinatanim ko po dito na
Ano tingin natin? Hindi po ito biso, ubi. Hindi po ito gabi. Ito po'y bisol. Ito pong bisol, hinahantay ko po hanggang sa magbibilop yung kanyang laman sa ilalim o puno. Ayan po mga kaplantito, mataba at ayan, mataba to eh. Tinatapunan ko minsan ng mga basura at saka balat po ng balot, kaya ito ay matataba. Kaya nakaposisyon niya, depende din sa kanyang pwesto. Ang pwesto niya po ay pailalim o parang river, kaya mataba siya. Ayan po. At ito namang inalagaan kong pinakauna kong tanim na alugbati. Yung una ay yung ngayon ko lang, yung unang pinapakita ko maya kanina, bago lang po. Yung bago kong tanim ay pinalagyan ko po ng paggapangan sa taas. Ay ito yung una kong tanim, iba ang paggapangan. Ano po to, wala sa taas. Ito po'y matanda na, mahina na po magbigay po ng dahon, pero ito inalagaan ko pa rin. Ayan mga kaplantita, as yung maugali po ng tumatanim po ng gulay. Yan yung malunggay po natin, the first gulay. Ayan, yan po natin mga kaplantito, mga kagulay. Ito po. At ito naman yung tanglad ko, na ito lang po, kada sulok po ng kada kanto po ng bahay ko ay mayroong tanglad. At yun sinasabi ko, hantayin ko po ng mga ilang panahon pa, at ito'y bata pa at hindi pa po ito matanda, mga ilang panahon pa kaya ito hanggang sa paghantay ko. Siyempre ito naman ang pinapabalik-balik ko po na pinapakita po sa inyo, yung sili po natin. Yan, ngayon po ako nakatanim na ganito na sili. Siguro kilala po ninyo ito, ganitong sili. Sabi nila gamot daw, klase na sili, makagamot, makalunas daw kung ano pong sakit na nararamdaman po natin. At alamin ko yan, i-search ko po ito upang malalaman ko kung ano po ang benepisyo na maibigay po dito ng siling ito. Siyempre mga ka-idol, mga kaplantito, ito na po ang inalagaan ko ring aloe vera. Ayan, nagpapatuloy pa rin ang kaniyang kalusugan at kagandahan. Ayan. At ito, malaking tulong. Ito po ay ginagawa ko po sa pang-araw-araw, na ginagawa ko pong meal, ginagawa ko pong pa-kondisyon po ng aking balat at kondisyon ng aking kalusugan, ang aloe vera. Ito po ay ginagawa ko po ng nilalagay ko sa tubig, sa balde, at sinasaksak, nilagyan ng tubig, at saka ginagawa pong iligo ko yung dahon na ito. At ang gamot, nilalaga ko at iniinom sa pang-araw-araw. At siyempre nararamdaman ko ang kondisyon po ng aking katawan, mga ka-idol, mga kaplantito. Ito pong paraan ko po upang makondisyon ang aking pangkalusugan sa pang-araw-araw. At yun lang po. At hindi ko na lang habain. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang gagawin lang po natin upang magpatuloy po tayo dito, ayan, ang pag-like, comment, share, at mag-follow po tayo. Yung hindi pa po nag-follow at nakapollow, mag-follow po kayo. At yung hindi pa po nakashare, mag-share upang magpatuloy po tayo dito sa ating programa. Yan. At yan, kung gusto po ninyo na makita o matuklas ang bago na tong nating account dyan sa Mutya ng Kalikasan Vlog, pagtuklas na mga iba't ibang mga bato at mga iba't ibang
herbal na nakakapagbigay benepisyo sa ating pangkalusugan at nakunan ng aral at lahat po ay sinisearch ko, inalam at pinag-aralan ko upang ma-share ko po sa inyo. Ayan. At magandang hapon po, hanggang dito na lang po. God bless sa ating lahat. Bye-bye. Sa sunod po nating pagkikita at pagkikinig at walang sawang pagsuporta po dito. Maraming salamat po sa inyo, magandang hapon. God bless po sa ating lahat.